Ikalawang Hari, Kabanata 13. Nang ika-23 taon ng paghahari sa Huda ni Joas, na anak ni Ahazias, nagsimula namang maghari sa Israel si Jehoahaz na anak ni Jehu. Naghari siya sa Samaria sa loob ng 17 taon. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinundan rin niya ang mga masasamang gawain ni Jeroboam na anak ni Nebat, na nanguna sa Israel para magkasala. Nagpakasama rin siyang tulad nila. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa Israel, kaya hinayaan niyang matalo ito ni Haring Hazael ng Syria at ng anak nitong si Ben-Hadad. Nanalangin si Jehoahaz kay Yahweh at pinakinggan naman siya sapagkat nakita ni Yahweh ang kalupitang dinaranas ng Israel sa kamay ng hari ng Syria. Binigyan sila ni Yahweh ng isang tagapagligtas na siyang nagpalaya sa kanila sa kapangyarihan ng Syria. At muling namuhay ng mapayapa ang mga Israelita sa kani-kanilang tahanan. Ngunit hindi pa rin nila tinalikuran ang kasamaan ni Jeroboam na umakay sa Israel para magkasala. Hinayaan nilang manatili sa Samaria ang haliging simbolo ng Diyos-Diyosang si Asyera. Walang natira sa hukbo ni Jehoahaz maliban sa 50 mangangabayo, 10 karwahe at 10,000 kawal. Parang alikabok na dinurog ni Hazael ang buong hukbo ni Jehoahaz. Ang iba pang ginawa ni Jehoahaz ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay siya at inilibing sa Samaria, sa libingan ng kanyang mga ninuno. Humalili sa kanya ang anak niyang si Jehoas. Nang ika-37 taon ng paghahari ni Joas sa Huda, si Jehoas na anak ni Jehoahaz naman ay nagsimulang maghari sa Israel. Naghari siya sa Samaria sa loob ng 16 na taon. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nagpakasama rin siyang tulad ni Jeroboam na anak ni Nebat, na nagbulid sa Israel sa pagkakasala. Wala siyang pinag-iba sa kanila. Ang iba pang ginawa ni Jehoas, pati ang pakikipaglaban niya kay Haring Amazias ng Huda, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Jehoas at inilibing sa Samaria, sa libingan ng mga hari ng Israel. Si Jeroboam ang humalili sa kanya bilang hari. Si Eliseo ay nagkasakit ng malubha at dinalaw siya ni Haring Jehoas ng Israel. Lumuluha nitong sinabi, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel." Iniutos ni Eliseo sa hari, "Kumuha ka ng pana at mga palaso." Kumuha naman si Jehoas. Muling nag-utos si Eliseo, "Humanda ka sa pagtudla." Sinabi uli ni Eliseo, "Banatin mo ang pana." Binanat ng hari ang pana at ipinatong ni Eliseo sa kamay ni Jehoas ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, iniutos ni Eliseo, "Buksan mo ang bintanang nakaharap sa Syria at itudla mo ang palaso." Sinunod naman ito ni Jehoas. Sinabi ni Eliseo, "Yan ang palaso ng tagumpay ni Yahweh laban sa mga taga-Syria. Lalabanan mo sila sa Afek hanggang sa sila'y malipol. Ngayon, kumuha ka muli ng mga palaso at itudla mo sa lupa." Sumunod muli si Jehoas. 3 beses siyang tumudla sa lupa. Dahil dito'y pagalit na sinabi ni Eliseo, "Bakit 3 beses ka lamang tumudla? Sana'y 5 o 6 na beses para lubusan mong malupig ang Syria. Sa ginawa mong yan, 3 beses ka lang magtatagumpay laban sa Syria." Namatay si Eliseo at inilibing. Nang panahong iyon, nakagawian na ng mga Moabita na salakayin ng Israel taon-taon tuwing tagsibol.
Minsan, may mga Israelitang naglilibing ng isang lalaki. Walang ano-ano, may natanawan silang pangkat ng mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya't sa pagmamadali ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. Ang Israel ay pinahirapan ni Haring Hazael ng Syria sa buong panahon ng paghahari ni Jehoahaz. Ngunit kinhabagan sila ni Yahweh dahil sa kasunduan niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Kaya hanggang ngayon, hindi niya ito hinayaang lubusang nililipol ni pinababayaan man. Nang mamatay si Haring Hazael ng Syria, ang anak niyang si Ben-Hadad ang humalili sa kanya. 3 beses siyang natalo ni Jehoas at nabawi nito ang lahat ng bayan ng Israel na nasakop ni Hazael sa panahon ng paghahari ni Jehoahaz na ama ni Jehoas.